Start tayo 2 minutes. Okay, let's start na po ng atin pong Vesper Worship. Kapatid, pwede po bang dito tayo sa side? Yan. Gerald and Jomar and Eliza, pwedeng dito. Si Sam na lang dyan. Kasi para maka-join kayo sa groupings dito. So, ilan tayo bale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tama, 2 groups tayo, no, mga kapatid. So today, mga kapatid, ay day 5 of our 10 days of prayer. And with the theme, Unleashed. Ano ba yung unleashed? So ang pinag-uusapan natin for this 10 days of prayer is about the power of the Holy Spirit. Ang focus talaga is the Holy Spirit. So tonight po, sa ating day 5, this is repent and be saturated with the Holy Spirit. No? Repent and be saturated with the Holy Spirit. So this is day 5 at welcome po sa lahat. Maraming salamat at tayo po ay maaga ngayon at tayo po ay magi-start on time. At gaya po ng ating pong dynamics ng ating pong 10 days of prayer ay mag-groupings po tayo. So, 2, 4, ito isang grupo na yan. 2, 4, 6, dalawang grupo. 6 persons in a group. So, ito, 2, 4, ito mga bata, isama nyo yan. Kaya Ricky. Tapos isa pa, and then the rest. Elder Melfred, i-gather mo yung isang grupo, banda doon. Oo. Diyan na kayo, malapit-lapit. Sister Rose yan. Doon na kayo kay Brother Melfred mag-join. Sige po, kasi ang kailangan po natin ay talagang dapat nga kung ating naaano yung ating upuan, ay iikot sana ang ating upuan. Maiikot.
Po, ito po, kayo po, isang grupo kayo. Pwede po kayo dito magsama na dyan dito. Oo, para malapit ang mga discussions. Kasi ganun po, discussions talaga. 2, 4, 5. Isa dito. Kuya Roy, doon ka. Kuya Roy, doon ka. Sasama ka doon. Dito na kayo. Kaya ang dami na eh. 2, 4. Kahit nga 3 groups yan, actually pwede. Sige po, dito na po yung iba. Dito na kayo, Ate Edith. Oh, yan, dyan kayo. Okay? Ayan po. So, ang sabi po dyan, atin po basahin po natin yung Acts 1 verse 8. Basahin nyo na po ng grupo nyo and then you will pray po. Ito po, Bible. Ayan, ito may Bible. In your group, please read Acts 1 verse 8 and then pray. We'll give you 2 minutes for that. Ano po ba sinasabi na Acts 1 verse 8? Magbasa ng isa. Nabasa nyo na po, then you pray po as a group. Okay, then we will sing po the first stanza of the song, Come Holy Spirit. Ang tune po niyan is Happy the Home.
sa small group po natin, ating pong babasahin ang 3 minutes po ito, James 1:17. After po, may isa po talagang magli-lead sa inyo. So, Maring Ruth, dyan ka na sa grupo na yan. Kasi iba-ibang grupo. Yan. After reading James 1:17, i-discuss nyo po ng konti. Then, give God prayers of thanksgiving for being the giver of all gifts. So, may isa po talagang magdi-discuss. Oo. Hindi, sa grupo nyo lang. So, dito sa grupo nyo, siguro hiwalay na lang kayo ng konti dito. Yan. Eliza, ikaw na mag-lead dito sa kanila. Basahin mo lang and then magdi-discuss lang. Yan. Oh. At, Ate Mishma, dito kayo, dito kayo. Para hindi masyadong magaganon. Ikaw na, Eliza, tumayo at basahin James 1:17. Diyan sa grupo niyo.
Awitin po natin ang first stanza ng For the Beauty of the Earth. For the beauty of the earth, for the glory of the skies, for the love which from our birth over and around us lies. Lord of all, to thee we raise this our grateful song of praise. Para sa atin namang portion ng repent. It will take us 3 minutes po, no? 3 minutes. So sa small group po, ating basahin ang James 1:21. Yung isa rin magli-lead siya. James 1:21, and then discuss a little bit. It's about repentance. And after that, may isa pong magpipray sa grupo nyo. Ask God to give you the humility and power to turn from all wickedness. Yan po ang focus na magiging prayer nyo. Ano po? Dahil dito ay, repent. Individual prayer po. Ano po? Individual prayer. So, mag-discuss po kayo siguro ng mga 2 minutes and then yung individual prayer nyo po, 1 minute. So, yung focus ng prayer individually is ask God to give you the humility and power to turn from all wickedness. Okay po?
Next slide po. Atin pong awitin ang first stanza ng Pass Me Not, O Gentle Savior. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. And for the ask portion, I'll give you po 5 minutes. Sa small groups po, atin pong basahin ang Luke 11:13 and James 1, verse 22. Someone po will also lead. And then after that po, magpipray po ang group, ask someone to lead you in prayer, and ask God to pour out His Spirit on His Word and on our lives. Ask for a heart of obedience to follow Him. Okay po.
Okay, mag-pray na po tayo as a group, mga kapatid. Ang focus ng prayer ay tayo ay a heart of obedience. Paki-back po sa slide, yan as a heart of obedience to follow Him. Next slide po. Atin pong awitin ang Open My Eyes That I May See. Open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Place in my hands the wonderful key that shall unclasp mine, set me free. Silently now I wait for thee, ready, my God, thy will to see. Open my eyes, illumine me, Spirit divine. May gumawa po ba ng 24-hour challenge last time sa atin? Ano po ba yung 24-hour challenge na yon? Yun po ay ask God which person in your life most needs your love, kindness, respect, or forgiveness. Kung yan,
Mag-share na lang po kayo sa inyo pong sa inyong mga groupings. 3 minutes lang po kasi 15 minutes yung susunod dyan eh. Kahit hindi nyo nagawa yan, yung mga ibang araw na meron kayong na tao na yun ang pinagpipray nyo lagi kasi kailangan niya. Ayan, kung sino ang merong experience. No?
Okay po. Next po. Tapos na po ang ating sharing. Okay. Sa small group po natin ay sabi dyan, have each person briefly describe a time that they saw something becoming. Siguro isang tao na lang sa grupo nyo na kung sino yung pwedeng mag-describe na yung katulad na nasasaturate. Kunyari, tayo mga bata by something else. Katulad ng ang mga bata ay nasasaturate ng mga games, di ba? Social media, mga ganon. Tapos mag-pray. Today we will pray to become completely, instead of masaturate ng social media and everything, pray to become completely saturated by the Holy Spirit. 2 minutes lang po, kasi wala na tayong time.
Next na po. Oh. 10 minutes po. Yan po, ating basahin ang Acts 1, 4, and 5. What word does Jesus use to promise? Sundan nyo na lang po. And then discuss briefly, i-align nyo na lang po. Tagti 3 minutes. Ayan po. Okay, start na po tayo. Acts 1, 4, and 5. Acts 2, 1 to 4, and Acts 2, 37 to 39. At sagutin nyo na lang po sa grupo nyo yung mga katanungan na nandiyan dyan po.
Ano nga yung susunod ng slide? So after po niyan, mga kapatid, mag-pray po in twos and ask for the Holy Spirit to empower us to repent fully of anything that compromises our connection to God. Prayer, by twos po, no?
Next slide po. Meron pa yan yung thoughts from Ellen White. Brother Sam, yung thoughts. Yan. Insights from Ellen White. Akin lang pong babasahin. Sabayan niyo po ako habang binabasa. Since this is the means by which we are to receive power, why do we not hunger and thirst for the gift of the Spirit? Why do we not talk of it, pray for it, and preach concerning it? The Lord is more willing to give the Holy Spirit to those who serve Him than parents are to give good gifts to their children. For the daily baptism of the Spirit, every worker should offer his petition to God. Companies of Christian workers should gather to ask for special help, for heavenly wisdom, that they may know how to plan and execute wisely. Especially should they pray that God will baptize His chosen ambassadors in mission fields with a rich measure of His Spirit. The presence of the Spirit with God's workers will give the proclamation of truth a power that not all the honor or glory of the world could give. It is not a conclusive evidence that a man is a Christian because he manifests spiritual ecstasy under extraordinary circumstances. Holiness is not rapture. It is an entire surrender of the will to God. It is living by every word that proceeds from the mouth of God. It is doing the will of our Heavenly Father. It is trusting God in trial, in darkness as well as in the light. It is walking by faith and not by sight. It is relying on God with unquestioning confidence and resting in His love. Lahat po yun ay galing sa Acts of the Apostles, page 51. Appeal. Siguro naman po tayong lahat, no, sa ating mga na-discuss ay nais na ang Holy Spirit, no, ang mag-empower sa atin, ang mag-saturate sa atin. So, ang lahat po, nais kong, Brother Ricky, ikaw na lang ang mag-pray for the rest of the congregation. At ating invite ang Holy Spirit. Ito na lang, Brother Ricky, ikaw na nga. As elder, pray for the congregation. Na hindi tayo masasurate ng social media, ng mga influencers. Alam niyo mga influencers? They are called influencers para tayo ay ma-influence, no? At minsan nasasaturate na ang ating buhay ng mga influencers. So, instead of all these things, tayo ay masaturate ng Holy Spirit. Tayo po tumayong lahat, tayo manalangin. O dakilang Diyos, kami ay labis nagagalak sapagkat minsan pa ay aming naalaman, muling ipinasariwa sa aming mga isipan, ang kahalagahan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming buhay. Ang siyang tanging ahensya na kung saan ang gawain ng banal na Espiritu ang siyang patuloy na tutulak sa amin, magsusumamo sa amin upang kami ay pagkalooban ng isipang makalangit, kalooban na mapagpakumbaba at ang layon ay upang sumunod na may sa buong puso namin, Panginoon Diyos, at hindi napipilitan. Nawa ang aming buhay, aming mga puso ay mapuno, masaturate ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu and empty ourselves of hatred, anger, o lahat ng mga negatibong hindi dapat na tumitira sa aming buhay, Panginoon, sa aming puso. Manapay ang fullness ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay siyang manahan sa aming bawat puso upang aming magampanan, matupad ang nais niyong mangyari sa amin ang banal. At sa pamamagitan nito ay aming magagawa ang gawain na iniatang niyo sa aming mga balikat, Panginoong Diyos. Na ito ay ang gawaing
pamalita ang iyong salita, gawain ng paglilingkod sa iglesia, sa loob at abas, at ang gawaing maging magkaisa sa paanan ng aming Panginoong Kristo. Pagpalain pong patuloy ang 10 days of prayer ito ang banal hanggang sa aming matapos ito, at pagkatapos nito ay hindi na kami gaya ng dating pagkatao namin. Meron na kaming magiging isang bagong nilalang na muli kami, sapagkat muli naming napag-aralan, muli naming tinanggap, natutunan kung paano ang kahalagahan ng Banal na Espiritu na dapat ay siyang nagpupuno ng bawat isipan at bawat puso namin. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos, at pagpatuloy niyong pagpalain ang iglesyang ito at patuloy kaming gamitin upang mabigyan namin kayo ng kaluguran. Pagpalain ang aming mga leaders na nangunguna sa 10 days of prayer at upang ito ay matapos na maluwalhati, at kung magkaganon banal, kami ay lalo pang magiging masigla sa aming pananampalataya at paglilingkod. Igawad sa amin santong bendisyon, hahayo kami dito na masaya, sapagkat muli ninyo naman kaming pinagpala sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming salamat mga kapatid, at bukas naman po ng hapon ang pagpapatuloy ng ating 10 days of prayer. So, day 6 na po bukas, during AY po. So, ini-invite ko sa inyo lahat mga kapatid, ang ating pong Sabbath School ay mag-start ng 8:30. Ang ating family life po will start, simula po bukas ay 2:30 na po sa hapon. Kaya po, marami tayong time to prepare for the morning. At kung sino po sa inyo ang merong prayer request, kami pong prayer team sa pangunguna si Sister Rose Alner ay meron po kaming Sabbath morning worship. Ano